All systems go na muli ang naantalang rehabilitasyon ng EDSA sa December 24, bisperas ng Pasko. Ayon yan kay Public Works Secretary Vince Dizon. Mula rin sa inisyal na planong 2 taong pagkukumpuni, ibinaba na ito sa 8 buwan. Ang maapektadong kalsada, alamin sa live report ni Edniel Parosa. Inanunsyo ng pamahalaan ang maagang pag-arangkada ng itutuloy ng pagkukumpuni ng EDSA na una sanang tinarget isagawa sa 2026 sa pulong palitan sa lungsod ng Pasig. Sinabi ni Public Works Secretary Vince Dizon na sisimulan ito sa bisperas ng Pasko hanggang sa pagtatapos ng New Year holiday. So December 24, 11 p.m. to January 5, 4 a.m. 24/7 tayo magtatrabaho sa EDSA during the Christmas holiday and New Year holiday. Ayon kay Dizon, 24/7 ang gagawing unang bahagi ng rehab sa Christmas season habang gagawing 10 p.m. hanggang 5 a.m. ang pagpapatuloy ng first phase ng proyekto hanggang Mayo 31. Sakop nito ang bahagi ng EDSA mula Campton ng Ross Boulevard hanggang sa Orense sa Makati City bago ang second phase sa natitirang bahagi ng EDSA na pag-aaralan pa kung agad sisimulan sa katapusan ng Mayo. Magugunit ang ikinasang rehab nitong kalagitnaan ng taon pero ipinaurong ito ni Pangulong Bongbong Marcos para pag-aralan. Kaiba sa naunang plano, hindi na 2 taon kundi 8 buwan na lamang ang inaasahang itatagal ng EDSA rehab. Hindi na rin umano magsasara ng lanes ang DPWH dahil magiging targeted na lamang ang asphalt overlay na gagamitan ng makabagong umanom teknolohiya. Ibinida ni Dizon na makatitipid dito ang gobyerno ng 11 billion pesos. Anang kalihim, ito na ang better way na utos ni PBBM at magiging minimal lamang ang disruption nito sa mga motorista. Sakali mang makaapekto sa commuters, tinayak naman ni Transportation Secretary Banoy Lopez na handa ang 260 units at 6 na pong standby bus ng EDSA Carousel, gayon din ang mga bagong Dalian trains na MRT-3 na i-deploy na sa araw ng Pasko. Dahil din dito, hindi na nakikita ni Lopez na kailangan pa ang libreng toll gaya ng alok noon ng pamunuan ng Skyway. Para po na sabi nga natin, hindi na po natin kailangan po yung coding, yung libreng toll sa ating mga Skyway sapagkat gumagana yung mga papubliko sa sasakyan natin. Samantala, tiwala ang Metropolitan Manila Development Authority na makapaglalatag ito ng traffic management plan katuwang ang mga lokal na pamahalaan lalo na simula ngayong holiday season. Again, based on our experience, ang December 24 hanggang January 5, wala halos sasakyan sa kalsada. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, Razor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.